Nang araw ding iyon, ipinadala ni Tyron sa bank account ni Miguel ang kabuoang inutang ni Alondra kasama ni ditong 20% interest. Baka kaasa kung titigilan mo na ang asawa ko? Diniin niya ang salitang asawa kay Miguel at bago pa ito makasagot, pinagpatay niya na to ng telepono. Kumukulo pa rin ang dugo niya sa galit. Lumabas siya ng kwarto at pinuntahan si Alondra para sana kausapin to, ngunit natigilan siya na maabutan tong nagbibihis at halos wala ng saplot sa katawan. Nabuhay tuloy ang pagkalalaki niya at pansamantalang nalimutan ang matinding galit na nararamdaman. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang buong katawan. Napakuyom ang kanyang mga palad. Lumihis siya ng tingin, but damn, ang hirap paglabanan ng tawag ng laman. After all, hindi ba't bayad naman ang buong pamilya nito? She might as well do her job bilang asawa niya. Marahas niya tong hinila at padarag na inihiga sa kama. Tyron, gampanan mo ang papel mo bilang asawa ko. Total binabayaran kita. May sarcasm na utos niya rito. Obligasyon mo pa rin paligayahin ako? Nanliliit si Alondra habang pinapaligay si Tyron dahil pakiramdam niya. Isang babaeng mababa ang lipad kung ituring siya nito ngayon. Ganun pa man para di na to magalit sa kanya, pinagbigyan niya ang kahilingan nito. Hinubad niya ang suot nitong damit at nilapat ang kanyang labi sa dibdib nito, pababa sa pinakamaselang parte ng katawan. Namimigat ang mga mata niya at ramdam niya ang gabutil na luha na nasa gilid ng kanyang mga mata. Hirap na ang kalooban niya. Hindi niya alam kung may pag-asa pa bang may balik sa dati ang pagtingin nito sa kanya. Hindi na siya umaasa. Matapos lang tong pagkukunwari niya, magpapakalayo-layo na rin siya gaya ni Almira. Nagulat siya nung kabigin nito ang katawan niya at saka ito pumaibabaw sa kanya. Ilang sandali pa ay naglalabas-masok na to sa kanyang pagbabae. Mabilis na para bang gusto lang nitong mairaos ang makamundong nararamdaman. Nang marating na nito ang climax, kagad tong humiwalay sa kanya na para bang diring-dire. Wala tong imik na lumabas ng kanyang kwarto. Tuluyang kumawala ang kanyang mga luha. Parang pinupunit ang dibdib niya habang sinusundan to ng tingin. Nang tuluyan tong mawala, saka siya napahagulhol. Ganito na lang ngayon ang papel niya sa buhay ni Tyron. Taga-panaw ng init ng nararamdaman. Parang isang prostitute, pero bakit ganon? Bakit hindi pa rin niya magawang burahin ang nararamdaman niya para dito? Bakit mahal na mahal pa rin niya to kahit labis-labis na ang sakit na ipinaparamdam nito sa kanya? Kaagad na nagtungo sa banyo si Tyron at tinapat ang katawan sa shower. Kinuskos niya yun ng kinuskos na para bang mapapawi ang lahat ng bakas ni Alondra sa kanyang katawan kapag ginawa niya yon. Napatiim ang kanyang mga bagang habang iniisip ang mga nangyari. Sinuntok niya ang pader at saka tila ng hihina, napaupo sa sahig habang umiiyak. Minahal niya ito sa pag-aakalang tapat ito sa kanya. Ni sa panaginip, di niya inaakalang magagawa ito sa kanya ni Almira o ni Alondra. Masakit dahil bumuo siya ng pangarap kasama to. Matapos sa mga nangyari, hindi niya na alam kung kaya pa nga ba niyang magtiwalang muli. Isang gabi, umuwi si Tyron, lasing na lasing, kasama si Jennifer. Akmang aalalayan niya si Tyron, ngunit mabilis siya nitong tinabig. Bakit ka ba pahara-hara sa daan? Sita nito sa kanya at saka inakbayan si Jennifer. Nakita niya na pangisi ang babae habang waring sinasabi ng mga mata nito sa kanya na, sabi ko naman sa'yo, tanggapin mo ang katotohanang burado ka na sa buhay ni Tyron. Napayoko siya at namimigat na naman ang mga mata niya. Kung gaano niya naramdaman noon ang matinding pagmamahal ay dito sa kanya, siya namang kabaliktaran ng nararanasan niya rito ngayon. Ang sakit, parang binibiyak unti-unti ang dibdib niya. Sa sobrang ang sakit, para na siyang maduduwal, kung kaya't pumasok na lamang siya sa kanyang kwarto at doon, tahimik na tumangis. Maya-may narinig niyang may kumahatko sa pinto. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Kahit paano napilitan ng excitement ang hinagpis na nararamdaman sa pag-aakala na si Tyron ang nasa pinto. Payag na siyang maging parausan nito basta't kapiling niya ito. At hindi si Rose ang kasiping, kaya't parang bumagsak ang langit. Nang pagbukas ng pinto, mabungaran si Jennifer doon. Siguro naman marino na sa'yo kung ano ka lang dito sa bahay na to. Sabi nitong tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Hindi siya umimik. Mukhang nawala ng katapangan mo. Bakit? Narealize mo ba na sa ating dalawa, ako talaga ang mahal niya? Saka hindi naman naging kayo kahit kailan, dahil sa totoo lang. Si Almira naman ang pinakasalan niya, kaya pwede ba? Kapag niyaya ka ni Tyron, matuto ka namang tumanggi. Bigyan mo naman ng kahit konting respeto ang sarili mo. Nag-angat siya ng mukha, tinitigan niya ito. Sa palagay mo ba, binibigyan mo ng respeto ang pagkatao mo sa ginagawa mong to? Oo, nagpapanggap lamang kong asawa ni Tyron pero sa mata ng mga tao.
Ako pa rin ang asawa niya, ikaw. Ano sa palagay mo ang tingin nila sa'yo? Kabit? Kung may taong panggulo sa relasyong to, walang iba kundi ikaw yon. Narinig niyang sabi ni Tyron at nilapitan ito sa Jennifer. At wala kang karapatang sagot-sagutin sa Jennifer. Nagpapanggap ka lang. Binabayaran lang kita para sa posisyon mo ngayon. Babala nito sa kanya at saka iginiya na sa Jennifer pabalik sa kwarto nito. Naiwan siyang parang dinudurog ang puso habang sinusundan ng tingin ang mga ito. Ikukuha lang sana kita ng tubig. Nagulat ako nang bigla na lang niya akong hatakin at pagsalitaan ng kung ano-ano. Maluhaluhang sabi ni Jennifer kay Tyron. Napapaisip tuloy ako. Mahal na mahal kita pero nagmumukha akong kirida sa ginagawa kong to. Bakit mo iisipin ang sasabihin ng ibang tao? Ang mahalaga hindi kita kirida, okay? Pagbibigay assurance ni Tyron sa kanya. Sa totoo lang, kung di ka bumalik sa buhay ko, hindi ko siguro alam kung anong gagawin ko sa lahat ng mga nangyayaring to sa akin. God, araw-araw kong naiisip, pinapatira ko sa pamamahay ko ang isang babae kagaya niya. Pero wala akong magawa dahil kailangan kong protektahan ang reputasyon ko. Naghihirap ang kaloobang sabi ni Tyron sa kanya. Niyakap niya to na mahigpit. Kasalanan ko to. Kung di ko sana ginawang priority ang career ko, ako sanang pinakasalan mo. Alam ko namang mahal na mahal mo pa rin ako. Kung napaaga lang sana kung babalik sa buhay mo, hindi sana mangyayaring lahat ng to. Di nagsasalita si Tyron. Tahimik lang to na parang ang lalim ng iniisip. Tyron, hindi ba ako naman talaga ang mas matimbang sa'yo kaysa kay Almira? Hindi ba? Kung bumalik ako na mas maaga, hindi mo siya pakakasalan, hindi ba? Sa halip, sagutin siya ni Tyron, niyakap siya nito na mahigpit. Maya-may nakita niyang nakatulog na to habang nakayakap sa kanya. Naiinis siya dahil palagi na lang itong umiinom. Ni hindi nga niya ma-enjoy ang company nito na hindi ito nakainom. Inubaran niya to ng suot na damit at pinunasan ang buong katawan nito. Nang matapos na itumabi siya rito, tiningnan lang niya ang mukha nito habang pumapatak ang kanyang mga luha. Nagpapakababa siya ng ganto sa labis sa pagmamahal niya kay Tyron. Ni hindi nga niya alam kung paano niya nagawang malayo rito ng matagal para bigyang katuparan ng kanyang pangarap. Ngunit nang maabot naman niya yon at mapagtagumpayan, hindi siya masaya. Narealize niya walang kwentang lahat ng tagumpay kung wala rin ng si Tyron sa buhay niya. Sana hindi pa huli ang lahat, Tyron. Sana ako pa rin mas matimbang sa puso mo at sana talaga puro galit na lang ang titira dyan sa dibdib mo para sa babaeng yon. Halos paanas lang nasabi ni Jennifer habang tila gripo ang kanyang mga mata dahil waring ayaw huminto ng kanyang mga luha sa pagpatak. Maagang bumangon si Jennifer. Nalito ang katulong ni Tyron nang makita siya. Nandito po pala kayo, Ma'am Jennifer. Dito kayo natulog? Tila naguguluhang tanong nito. Naparunok to na makitang lumabas ng kwarto si Alondra. Ako ang magluluto ng almusal ni Tyron. Sabi kaagad niya kay Alondra. Alam mo naman sigurong nasusuka siya sa mga luto mo. Hindi to umimik sa halip nag-prepare ito ng mga lulutuin. Napikon siya. Di mo ba naririnig ang sinasabi ko? Singhal niya rito. Gawin mo kung anong gusto mo. Gagawin ko kung anong gusto ko. Sagot nito sa kanya at nagpatuloy sa ginagawa. Yaya Flora, sabihin mo sa babaeng yon umalis dito sa kusina. Nailabad ba rin ako sa pagmumukha niya? Utos niya sa matanda at nagmamadaling bumalik sa kwarto ni Tyron para magsumbong. Nang lumabas siya, kasama niya na si Tyron at kaagad nitong sinita si Alondra. Hindi ba't sinabihan na kita sa inyong dalawa ni Jennifer, siya ang mas may karapatan sa pamamahay na to? Kaya't sumunod ka kung anong sasabihin niya sa'yo. Lihim siyang nangiti sa pagtatanggol sa kanya ni Tyron. Nagmamalaki ang kanyang ngiti nang tingnan si Alondra. Gustong-gusto nang pumatol ni Alondra ngunit nagtitimpi na lamang siya. Tama naman si Tyron, wala naman talaga siyang karapatan sa pamamahay na to kaya't malay itong magpapasok ng kahit sino sa bahay at sa buhay nito kahit pa sa harapan niya. Ano nga lamang ba siya? Fake Mrs. Stevenson? Umagang-umaga parang maiiyak na naman siya. Tahimik na bumalik na lamang siya sa kwarto. God, katangahan na po ba itong ginagawa ko? Pero bakit ayaw huminto sa pag-asang puso niya na isang araw, mababalik ring muli ang pagtingin sa kanya ni Tyron? Isa siyang malaking hangal na nababaliw sa pag-ibig, kung kaya't bulag na siya sa katotohanan. Paano nga bang may babalik ang pagmamahal sa kanya ni Tyron kung sa umpisa pa lang hindi naman siya talagang minahal nito kung hindi ang ate Almira niya? Nagkaroon ng malaking party ang isa sa mga kumpanya ng mga Stevenson. Pinaayusan at pinabihisan siya ni Tyron para makadalo sa party. Ang sabi nito sa kanya, magtataka raw ang mga magulang kapag wala siya doon. Nauna nang umalis si Tyron at ang driver lang nitong sumundo sa kanya.
Ginanap yon sa isa sa mga prestihiyosong hotel na pag-aari rin ng angkan ng mga Stevenson. Pagkapasok niya sa reception area ay nabungaran niya kaagad si Tyrone kasama ni Jennifer. Nakita niya bahagya itong natigilan nang makita siya. Medyo napakurap pa nga na parabang hindi kaagad siya nakilala. Sa bagay, maski siya, nagulat din na makita niya kanina ang itsura sa salamin. Iba talaga ang nagagawa ng makeup. Mas lalo na i-enhance sa magagandang features niya. Ngunit maya-maya ay muling nagbago ang mukha nito na tila naging malamig na naman, as if waring dumaan lang siya sa panin nito at muling nabalik ang atensyon kay Jennifer. Ni hindi nga siya nito nilapitan man lamang, kaya nakiramdam niya out of place siya sa pagtitipong yon. Lalo pat hindi naman niya kakilala ang lahat ng mga nandoon. Mistuda tuloy si Jennifer ang asawa nito at hindi siya. Nasasaktan siya pero wala siyang magawa kundi manahimik. Paano nga ba siya makakapagreklamo? Kasalanan naman nila ang magyayaring ito. Kaya dapat lang tanggapin niya ang consequences ng ginawa niyang kasalanan, kahit ang sakit-sakit noon sa dibdib niya. Dapat magbulag-bulagan ka na lang, Alondra, para di ka agaanong nasasaktan. Sabi niya sa sarili habang pinapakalma ang damdamin. Pero naisip niya bakit nga ba pumapayag siya na ito lamang ang nag-e-enjoy. Nagpasya na lamang siya na di ba ngayon ang sarili sa mga masasarap na pagkain nandoon. Tinakpan din niya ang alak na iniaalok ng waiter na dumaraan sa harapan niya. Ni hindi nga niya namalayan na lalasing na siya. Hindi dapat pinababaya ang nag-iisang magandang babaeng gaya mo. Dinig niyang sabi ni Miguel. Nakangiti itong lumapit sa kanya. Nahihilo na siya at parang hindi niya maintindihan pa ang mga sinasabi nito. Ni hindi siya tumanggi nang dalhin siya nito sa dance floor para isayaw. Nakita niyang nag-aapoy sa galit ng mga mata ni Tyrone habang nakatingin sa kanila. Alam niya na sasaling niya ang pride nito dahil kasama niya ngayon si Miguel. Hindi ba't pinagsabihan na siya nitong iwasan ng lalaking to? Ngunit ngayong gabi tila nais niyang magrebelde. Ha? Gusto mong magpanggap akong asawa mo para protektan ng reputasyon mo and yet, lantara mong pinapakita sa lahat na si Jennifer ang mahal mo? Hindi ba't isang malaking kahangalan ang nangyayaring to sa kanila ni Tyrone? Iniangkla niya ang kamay sa leg ni Miguel at sinandal ang ulo sa balikat nito. Kahit ang totoo ay wala siyang gustong gawin kundi umiyak sa mga balikat nito na mga sandaling iyon. Hindi niya akalaing mamahalin niya ng labis-labis si Tyrone. Kung alam lamang niyang ganito kasakit ang mangyayari sa kanya, di na sana siya nakipagsabwatan pa si Ate Almira niya. Pero may choice nga ba siya ng mga panahong iyon? Samantalang sa pagpayag niya nakasananay ang buhay ng kanyang papa? Nakita niya ang paniningkit ng mga mata ni Tyrone habang nakatingin sa kanya. Inirapan niya to at ngumiti kay Miguel na wari nag-enjoy siya sa company nito. Ito lang bang may karapatan maging masaya? May binulong sa kanya si Miguel. Nagkunwa pa siyang natatawa sa sinasabi nito. Hinahayaan mong asawa mong kasama ng pinsan mo? Gigil na sabi ng ina ni Tyrone nang lapitan siya. Hindi ka ba nahihiya sa sasabihin ng ibang tao? Si Jennifer ang kasama mo at ang pinsan mo naman ang kasama ng asawa mo. Pabulong na sabi nito sa kanya. Pabayaan mo sila, ma. Wala naman silang ginagawang masama. Nagmamaang-maangan na tugon niya sa ina, kahit ang totoo naiinis siyang makitang dalawa na magkasama. Oo, sa ngayon wala pa silang ginagawang masama. Pero tingnan mo nga ang asawa mo at mukhang enjoy na enjoy. Kasayaw ang Miguel na yon. Go ahead, isayaw mo si Alondra for God's sake. Ayokong pagchismisan kayo ng mga tao. Sabi nitong nilingon si Jennifer. Iha, halika, may papakilala ko sa'yo. Mamaya na lang po, tita. Magiliw na tugon ni Jennifer dito. Walang nagawa sa Senyora Agnes kundi ang mag-walk out sa inis. Dumilim ang mukha ni Tyrone nang makitang giniyan ni Miguel si Alondra patungo sa gitna ng dance floor para isayaw. Lalapitan sana niya mga to ngunit pinigilan siya ni Jennifer sa halip. Niyaya rin siya nito sa gitna para sumayaw. Ayaw niya itong mapahiya kung kaya't napilitan siyang isayaw to kahit pang utak niya ay tila nais magwala ng mga sandaling iyon. Lalo pa nga't nakikita niyang tila nag-enjoy si Alondra sa company ni Miguel. Ayaw man niyang aminin, ngunit nagpuputok ang butsi niya habang nakikita tong kasayaw ng pinsan niya. Nang di makatiis, nilapitan niya ang mga to at nakipagpalit siya dito ng kapartner. Di ka dapat nakikipagsayaw sa iba. Ines na sabi niya kay Alondra. Namumungay ang mga mata nito at amoy alak sa hininga nito. Tsaka bakit ka umiinom? Napangisi ito. Anong gusto mong gawin ko?
Pinapunta mo ako dito sa party pero ayon at busy ka kay Jennifer mo. Ano nga namang tumunganga lang ako sa isang sulok? I might enjoy the food and Miguel's company. Total, hindi ba't sabi mo kailangan ko ng mayamang makakapitan? Humigpit ang hawak niya sa bewang ito. Di niya mapigilan ang galit at selos na nararamdaman. Talagang harap-harapan mong sinasabi ang mga bagay na yan? Naniningkit ang mga matang sabi niya rito. Listen, at isuksok mo dyan sa kokote mo hanggat ako nagpapakain sa buong pamilya mo, pag-aari kita. Nahihilo na si Alondra, ngunit naiintindihan niya ang bawat katagang binitawan ni Tyron sa pagmumukha niya. Ngunit di siya nagpahalatang nasasaktan siya. Siguro epekto ng alak tong katapangang nararamdaman niya ngayon. Talaga ba? Well, di na ako makapaghintay pa na makawala sa'yo. Pagsasinungaling niya. Sabi nga na makeup artist na nagay sa akin kanina sa ganda kong to, di ako mahihirapan na makahanap ng mayamang ipapalit sa'yo. Sarcastic na sabi niya rito. Mas dumiin ang pagkakahawak sa kanya ni Tyron. Nagulat siya nang bigla siya nitong hilahin palayo sa dance floor. Hey! Kumawala siya sa mga kamay nito, ngunit mas lalo naman itong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Hanggang makarating sila sa loob ng elevator. Siniil siya nito na maraing halik. Kaya ka bang paligayahin ng ganito? Nang kung sino mang mayaman ipapalit mo sa akin, ha? Yamot na tanong ni Tyron sa kanya. Muli marahas siyang hinalikan. Ramdam niyang galit sa bawat paglapat ng mga labi nito sa labi niya. Habang papataas ang elevator na sinasa kanila, pabilis naman ang pabilis ang tibok ng puso niya. Nang makarating sila sa pinakabantaas na parte ng gusali, huminto ang elevator. Hinila siya nito palabas hanggang sa makarating sila sa loob ng isang kwarto. Para tong asong nawawala sa sarili ng mga sandaling iyon. Tila ibang taong kasama niya ng mga sandaling iyon. Bitiwan mo ko, ano ba? Nasasaktan ako. Nagsusumigaw siya at pilit na kumakawala rito, ngunit tila hindi nito naririnig ang sinasabi niya. Nahihilo siya dahil sa inom niya, lalo pa, di naman siya sanay ngunit malinaw sa kanya ang nararamdamang galit ni Tyron.